Magandang araw. Sa kasalukuyang yugto ng kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas, may isang mahalagang pangyayari na unti-unting humuhubog sa mundo ng negosyo. Ang pagdami ng mergers at acquisition o mas kilalang bilang M&A. Ito ay hindi simpleng transaksyon lamang ng mga kumpanya. Isa itong salamin ng direksyon ng ating ekonomiya at ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa bansa. Ano ang mergers at acquisition? Ang merger ay nagaganap kapag dalawang kumpanya ay nagsama-sama upang bumuo ng isang mas malaking organization. Samantala, ang acquisition ay kapag ang isang kumpanya ay binibili o kinukuha ang kontrol ng isa pang kumpanya. Sa Pilipinas, mas karaniwan ang acquisition dahil mas mabilis lang ito para palakasin ang operasyon, palawakan ang merkado at bawasan ang kompetisyon. Bakit lumalakas ang M&A sa Pilipinas? Sa panahon ng 2025 hanggang 2026, maraming salik ang nagtutulak sa pagtaas ng M&A. Una, lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas kaya nakikita ito ng mga lokal at dayuhang namumuhunan bilang isang oportunidad. Ikalawa, tumataas ang kompetisyon sa mga industriya tulad ng enerhiya, telekomunikasyon, bangko at digital services. Ikatlo, mas bukas na ang bansa sa dayuhang namumuhunan kaya mas dumarami ang foreign companies na pumapasok at bumibili ng lokal ng negosyo. Kapag mataas ang kumpiyansa sa ekonomiya, mas handa ang mga kumpiyansa na maglabas ng malaking puhunan. Paano isinasagawa ang isang M&A? Ang proseso na ito, ang una, tinutukoy ng kumpiyansa kung bakit kailangan itong lumaki para ba sa kita, teknolohiya o merkado. Ikalawa, pumipili sila ng target sa negosyo. Pangatlo, isinasagawa ang valuation o pagtukoy sa tunay na halaga ng kumpanya. Ikaapat, ang due diligence kung saan sinusuri ang legal, pinansyal at operasyonal na kalagayan. Ikalima, negosasyon ng presyo at kasunduan. Ikaanim, pag-aproba ng Philippine Competition Commission upang masiguro sa napatas ang kompetisyon. Panghuli, ang integration kung saan pinagkasama ang mga empleyado, sistema at operasyon. Maraming M&A ang nabibigo dahil sa hindi maayos sa integrasyon. Mga halimbawa sa Pilipinas. Isang malinaw na halimbawa nito ang acquisition sa sektor ng enerhiya kung saan pumapasok ang mga dayuhang kumpanya upang mamumuhunan sa lokal na merkado. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay tinuturing na mahalagang bahagi ng regional economic growth sa Asia. Ang enerhiya ay kritikal sa kaunlaran kaya ito ang isa sa pinaka-target ng M&A. Epekto sa mga negosyo. Sa panig ng negosyo, may positibo at negatibong epekto ang M&A. Sa positibong aspeto, nagiging mas matatag ang kumpanya, mas mahusay ang operasyon at mas handa ito makipagsabayan sa pangdaigdigang merkado. Ngunit sa negatibong aspeto, maaaring magkaroon ng pagbabawas ng empleyado, pagbabago sa kultura ng trabaho at pagliit ng kompetisyon. Hindi lahat ng paglago ay pantay ang benepisyo para sa lahat. Epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa mas malawak na pananaw, ang pagdami ng M&A ay indikasyon na may tiwala ang mga mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay nagdudulot ng mas maraming kapital, teknolohiya at kaalaman sa bansa. Ngunit kailangan ding batayan ang posibleng monopolyo at kawalan ng patas ng kompetisyon. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng pamahalaan at mga ahensya ng regulasyon. Sa kabuuan, ang pagtaas ng mergers at acquisition sa Pilipinas ay hindi lamang kwento ng negosyo, kundi bahagi ng kasaysayan ng ating ekonomiya.
Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang paraan ng paglago ng mga kumpanya at kung paano hinuhubog ng mga desisyong ito ang kinabukasan ng bansa. Ang tanong ngayon, paano natin masisiguro na ang paglago ay para sa lahat? Ano ang masasabi mo tungkol sa video na ito? May bago ka pang impormasyon na natutunan? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kung ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para mas marami pang educational na content tungkol sa negosyo at ekonomiya.